Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May isang uri ng aswang na nagnanakaw ng bangkay ng tao para kainin ito. Mga bangkay ng tao na nasa loob pa lang ng kabaong. Kaya sabi ng matatanda, huwag matutulog sa lamay dahil merong isang aswang na mananabik sa laman ng bangkay. Pamilyar ka ba rito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Si Estong, may-ari ng isang paluging punerarya. Pamana pa iyon ng kanyang lolo. Kaya masama ang loob ni Estong na isasara na niya ito. Ang kanyang huling kliyente ay ang nanay ng kanyang kaklase nung high school. Mababa lang ang inalok na bayad sa kanya pero tinanggap pa rin niya. Kahit nga sa liblib na probinsya pa magaganap ang lamay. Inasikaso niya ng maigi ang lamay dahil iyon na ang huling kliyente ng kanyang punerarya. Nang matapos siya, bigla itong nakaamoy ng dayap. Napakalakas ng amoy. Bigla ay may naalala si Estong na kinuwento ng kanyang lolo noon. Kapag meron daw amoy dayap o amoy kalamansi sa paligid ng lamay, ibig sabihin meron daw umaaligid na balbal. Amoy dayap daw kasi o kalamansi ang hininga ng balbal at ginagamit niya iyon para mapatulog ang mga tao sa lamay. Sa ganung paraan, pwede na nitong nakawin ang bangkay. Ang balbal ay isang uri ng aswang na kumakain ng mga bangkay. Pinapalitan daw ng balbal ng punong kahoy ng saging ang bangkay sa loob ng kabaong. Ginagamit daw ito o gagamit daw ng mahika ang balbal para magkaroon ng ilusyon na andoon pa rin sa loob ng kabaong ang bangkay. Kahit ang totoo ay punong kahoy na lang iyon ng saging. Saka lang daw matutunaw ang ilusyon kapag nailibing na iyon. Pagkatapos ng libing, doon na pwedeng kainin ng balbal ang bangkay. Habang binabalikan ni Estong ang kwentong iyon ng kanyang lolo, mas lalong lumakas ang amoy ng dayap. Bigla siyang inantok. Totoo nga kaya na merong balbal sa kanyang paligid? Para labanan ang antok, nagtimpla ng kape si Estong. Doon siya nilapitan ng isang matandang babae at saka bumulong. Siguraduhin mong may takip ang mga salamin. Walang kukurap na ilaw at walang matutulog sa gabi dahil may nag-aabang sa dilim. Makahulugan nitong sabi pagkatapos noon ay nagmadali nang umalis ang matandang babae.
Sa unang gabi ng lamay, biglang nawalan ng kuryente. Nakarinig din si Estong ng kaluskos sa bubong. Parang kinakalmot ng matalim na kuko. Kinabahan na siya. Hanggang sa makaamoy siya ng masangsang at tila nabubulok na karne. Ayon sa lolo ni Estong, amoy bulok na karne daw ang mga balbal dahil sa pagkain nila ng bangkay. Posible nga kayang may balbal sa lamay na iyon? Makalipas ang ilang minuto, bumalik na rin ang kuryente. Bumalik na rin sa dati ang lamay. Kanya-kanya ng pag-aasikaso sa bisita ang mga kamag-anak ng namatay. May mga padaan-daan din para kumuha ng makakain pangontra sa antok habang nagbabantay sa patay. Abala na ang lahat at wala nang masyadong pumapansin pa sa patay. Maliban kay Estong. Nakatitig ito sa kabaong. Parang may mali. Metikuloso si Estong. Kaya mabilis nitong napapansin kung merong nagbago o merong mali. Nilapitan niya ang kabaong. Parang medyo naiatras ang takip nito. Sinilip niya ang loob. Mas lalo siyang nagduda sa mga nangyayari. Napansin kasi ni Estong ang pagbabago sa kulay ng bangkay. Normal lang naman na magbago ang kulay ng bangkay dahil sa pagkakaembalsamo. Pero iba ang napansin ni Estong. Hindi niya lang magawang maipaliwanag ng maayos. Sumunod nitong napansin ay ang pagkaputol ng bracelet na suot ng bangkay at ang pagkakatanggal ng isang botones sa damit nito. Doon na mas lalong nagduda si Estong. Binuksan niya ang takip ng kabaong at saka hinaplos at kinatok ang balat ng bangkay. Doon, kumabog ng malakas ang dibdib niya. Pasimpleng inilabas ni Estong ang kanyang balisong sa bulsa at saka gumawa ng maliit na hiwa sa kamay ng bangkay. Doon nasindak si Estong nang lumabas sa balat ng bangkay ang dagta ng saging. Napaatras si Estong. Naisa katuparan na ng balbal ang pagpapalit ng bangkay. Matagumpay ngang nakuha ng balbal ang bangkay at ipinalit nito ang punong kahoy ng saging. Pero hindi nagtagumpay ang balbal kay Estong para maitago ang ginawa nito. Mahanap nga kaya ni Estong ang bangkay? Mahanap nga kaya niya kung sino ang balbal? Part 2 ng ating kwentong mapapakinggan na dito lamang yan sa Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento.
Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Malakas ang kutob ni Estong na napalitan na nga ang bangkay. Isa na iyong punong kahoy ng saging. Pero walang ibang nakakahalata maliban sa kanya. Pero hindi niya iyon pwedeng ipagsabi, lalo na sa pamilya ng namatay. Baka magkagulo pa at masira pa ng tuluyan ang pangalan ng kanyang punerarya. Kaya nag-obserba ito sa paligid. Sigurado siyang nasa paligid lang ng lamay ang balbal. Hindi ito pwedeng lumayo roon dahil mawawala ang bisa ng ilusyon na inilapat nito sa punong kahoy ng saging na ipinangpalit nito sa bangkay. May oras pa si Estong para mahanap ang bangkay habang hindi pa iyon pwedeng kainin ng balbal. Sa ikatlong gabi ng lamay, may napansin si Estong. Merong isang pastor na palaging nakasuot ng itim. Paikot-ikot lang ito sa kabaong at madalas ay umiiwas sa mga maiingay na tao. Pasimpleng tinanong ni Estong ang isa sa mga nakikilamay kung sino ang pastor na iyon. Sabi nila, palagi raw nagbabantay sa mga lamay ang pastor na iyon. Napakabait daw nito. Kahit hindi siya abutan ng donasyon sa pagtao nito sa mga lamay ay ayos lang. Palagi nga raw itong nasa tabi ng kabaong para magbantay. Doon lumakas ang kutob ni Estong. Nilapitan niya ang pastor at saka nagpakilala. Hindi makatingin sa kanya ang pastor. Ayon sa lolo ni Estong, hindi raw makatingin ng diretsyo ang mga aswang sa tao. Palagi rin daw malikot ang mga mata nila. Pastor? Ako nga po pala si Estong. Ako po ang nag-asikaso ng lamay. Pagpapakilala ni Estong. Tumango naman ang pastor at saka nagsalita. Sa susunod na lamay, pwede mo kong tawagan para makasama ako at makapagbantay. Gusto kong makatulong para mapabilis ang pag-akyat sa langit ng mga namatay. Mahinahong sabi ng pastor. Halos hindi makahinga ng maayos si Estong. Paano ba naman kasi? Lumalabas sa bibig ng pastor ang malakas na amoy ng dayap. Kumpirmado. Isang balbal ang pastor. Yumuko ang pastor at saka nagpaalam na kay Estong para lumabas. Pasimpleng sinundan ni Estong ang pastor. Pumunta ito sa likuran ng bahay kung saan maraming puno at sadyang napakadilim. Walang ibang tao roon.
Nagtago sa sulok si Estong. Kahit madilim ang paligid, nakatulong naman ang liwanag ng bilog na buwan para masaksihan ni Estong ang pagpapalit ng anyo ng pastor. Sa isang iglap, nagmukha itong bangkay. Lumabas ang pakpak nito na parang isang paniki. Lumabas din ang mahahaba at matutulis nitong kuko. Ang pinakahuli, humaba at lumambot ang dila nito. Na ayon sa kwento ng lolo ni Estong, ang dila na iyon ang siyang ginagamit ng balbal para dilaan ang bangkay bago niya ito tuluyang tangayin mula sa kabaong. Sa huling gabi ng lamay, pinaghandaan na ni Estong ang pagsalakay sa balbal at sa pagbawi sa bangkay. Inihanda niya ang buntot pagi na pinakakilalang sandata laban sa kahit na anong uri ng aswang. Binudburan niya iyon ng asin at suka. Iyon ang turo ng lolo niya sa kanya. Mabisa raw iyon para masunog ang laman ng aswang. Ang pinakahuling sandata ni Estong, ang kutsilyong pilak na pamana ng kanyang lolo. Pinahiran niya iyon ng lana mula sa isang albularyo. Puno man ng takot ang kanyang dibdib pero nagawa siyang palakasin sa tulong ng isang taimtim na dasal. Tulad ng dati, paikot-ikot lang ang pastor na balbal sa lamay. Pasulyap-sulyap ito sa kabaong para masigurong andun pa rin ang bisa ng inilapat niyang ilusyon. Nahahalata na ang panunuyo ng balat ng pastor. Gutom na ito at hindi na marahil makapaghintay na kainin ang bangkay na ninakaw nito. Isa pang problema iyon ni Estong. Saan kaya niya mahahanap ang bangkay? Naputol ang pag-iisip ni Estong nang mapansin niyang balisa at nakatingin sa kanya ang pastor. Mukhang nakakahalata ito at naaamoy ang mga sandatang itinatago ni Estong sa kanyang likuran. Nagmadaling lumayo ang pastor. Agad namang sumunod si Estong. Nagpuntang muli ang pastor sa likuran ng bahay. Muli itong nagpalit ng anyo. Iyon na ang kinuhang pagkakataon ni Estong para hampasin ng buntot pagi ang likuran nito. Umusok ang likuran ng balbal. Napasigaw ito ng matinis dahil sa sobrang sakit. Narinig iyon ng iba at saka nagpunta sa likuran ng bahay. Doon nila nasaksihan kung paanong itinarak ni Estong ang kutsilyong pilak sa dibdib ng balbal. Unti-unti ay naging abo ang balbal.
Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi sa kaganapang iyon. Hanggang sa makarinig ng sigawan sa loob ng bahay. Nakita na kasi ng mga tao na isang punong kahoy ng saging ang nasa loob ng kabaong. Nawala na ang inilapat na ilusyon ng balbal dahil na rin sa pagkamatay nito. Pinaliwanag lahat ni Estong sa mga tao ang tungkol sa balbal. Kaya nagtulungan ang mga tao roon para hanapin kung saan itinago ng balbal ang bangkay. Maswerteng natagpuan nila iyon sa isang kamalig sa dulo ng bukirin. Matagumpay nilang naibalik sa kabaong ang bangkay bago ang nakatakdang libing nito kinabukasan. Sa pangyayaring iyon, pinuri si Estong sa ginawa nitong pagpaslang sa balbal. Pinakalat na rin nito ang mga dapat tandaan oras na merong lamay sa kanilang lugar. Dahil sigurado si Estong, marami pa ring balbal sa panahon ngayon. Kaya pinag-iingat ang lahat at pinaghahanda ng mga sandata laban sa uri ng aswang na ito. Dagdag niyang bilin, huwag kakaligtaang maglagay ng kutsilyong pilak sa ibabaw ng kabaong para hindi makalapit doon ang balbal. Lahat iyon ay sinunod ng mga tao. Naging isang biyaya na rin para kay Estong ang kaganapang iyon dahil dumami na ang mga kliyente niya sa punerarya. Hindi na niya kailangang magsara. Sa pagkalat ng kabayanihang ginawa ni Estong, gusto nilang siya ang magsilbing tagapagbantay ng mga bangkay laban sa mga balbal. Liham ng gabi. Liham ng gabi.